bawat isa sa ating pananambahan ngayong umaga. Kinauuhawan niyo ba mga kapatid ang araw ng linggo? Amen. So dapat lang mauhaw tayo dahil kulang na kulang yan inyong ayuda. Ayudang espiritual, ma? Sa Friday naman konti lang. Isang oras lang yun. Ha? Hindi pa natin ma-absorb lahat yun. Pag linggo naman, isang oras lang din. So kulang talaga. Kaya dapat kasabihan natin ang araw ng linggo sa panahon ng ating pananambahan. Para po sa ating scripture reading, buksan niyo, ay po lahat ay tumayo. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Wala na naman kayong dala. Sige nga, kung nasa cellphone ninyo, sama-sama niyo. Buksan niyo po ang inyong Bible o cellphone app sa Awit 121. Psalms 121. Ganito po ang sinasabi. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade and your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and evermore. Ano bang ibig sabihin nito? Na ang Diyos ay nakatunghay sa atin. Binabantayan niya tayo araw at gabi upang hindi tayo madulas o matapilo. At ang sabi niya, para malayo tayo sa anumang mga kapahamakan kung dumating man sa araw at kung dumating man sa gabi. Sabi niya, hindi natutulog ang Diyos na nagbabantay sa inyo. Ang Diyos ng Israel. Kaya tingnan niyo ang Israel hindi natalo sapagkat siya ay iniingatan ng Diyos. At sa verse 8, sabi dito, the Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Ang sabi dito, ang Panginoon nating Diyos ay nakabantay sa atin, sa ating paglabas, sa ating mga tahanan, maging sa ating pag-uwi mula ngayon at magpakailanman. Pinagpala ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Nawa ay i-internalize natin ang bawat salita ng Diyos na ating narinig. Tinatawagan ko na po ang worship team para sa praise and worship. Always been really fast.
siyang awit ko, pagmamahal mo. Ang siyang awit ko, pagmamahal mo. Ang siyang awit ko. Ano man ang ating hinaharap, mga kapatid. Ano man ang problema na ating hinaharap, meron tayong Diyos na tapat. Meron tayong Diyos na mabuti. At walang imposible sa Kanya, kapatid. Let me encourage you right now. Hindi namin alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero as we are worshiping God and you are acknowledging that He is great, as you are acknowledging that He is faithful, as you are worshiping Him, at patuloy tayong aawit sa Kanya, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa Kanya. The Bible says that He inhabits the praises of His people. Narito siya ngayon, kapatid, at handa siyang kumilos sa iyong puso, handa siyang kumilos sa iyong buhay ngayon. Hindi bukas, ngayon din. Pagkat ang Diyos ay narito kasama natin ngayon. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, na walang imposible sa ating Diyos. Kaya naman, muli pa, taas natin ang ating mga kamay, purihin natin siya. Sa gitna ng ating mga kinakaharap na problema, sa gitna na kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ito ang ating dapat gawin. Purihin siya at i-acknowledge natin kung sino siya sa buhay natin. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Amen. Naniniwala ba kayo na mabuti ang ating Diyos? Amen. Bakit? Siguro na patunayan niyo na dati. Let me tell you this, God will continue to be good because He is faithful. Amen. One more time, lift up your hands right now and just declare, Diyos kang dakila. Ating awitin, Diyos kang dakila. Hallelujah. Come on, sing it out. Diyos kang dakila, Di nagbabago, nagwalagian mo. mga kapatid, ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Yung kabutihan, Ang totoo, ang Diyos ay mabuti. kulang, pagmamahal mo. Ang siyang awit ko, Diyos kang dakila, walang hindi ka dakila. nagbabago. Di nagbabago, Nagwalagian mo ang siyang nais ko. Ang iyong kabutihan, di magkukulang. Pagmamahal mo ang siyang awit ko. Wala nang hihigit pa, wala nang kapantay pa. Habang buhay sa sambahin kita, ang kapulihan, sa'yo ang karangalan. Noon, ngayon at magpapailan pa. Wala nang hihigit pa, wala nang papantay pa. Habang buhay sa sambahin kita, sa'yo ang kapulihan, sa'yo ang karangalan. Noon, ngayon at magpapailan.
Purihin po ang Panginoon. Nakakaupo na po ang kapulungan. Salamat po sa ating worship team. Salamat din sa mga umawit para sa Panginoon. Alam niyo, binubuksan ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng inyong palakpak, sa pamamagitan ng inyong pagtaas ng kamay, sa pamamagitan ng mga awitin na inihahandog natin sa Panginoon. At ngayon naman, nasa panahon na po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, iandala natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong umaga ni Pastor San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Hello. Still mic 1, 2, 3. Magandang tanghali po. Tanghali na ba? Magandang umaga po. Magandang umaga po, Pastor. Makadali. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong topic sa umaga ito, puso bato. Hindi si Bato de la Rosa. Puso bato. Mayroon ang puso kasi matigas. Okay, so bago sa ating talakayan o mensahe ng buhay, ay gusto ko ito sa inyo. Sino sa inyo ang nakinig last Thursday at no last Tuesday sa broadcasting? Si Ate Lily lang. Ang Tuesday, yun po ay Father's Day. Noong Thursday, yun nakaraan lang. Yun, hindi sa puputos ha. The 10 important verses. Yan ay hindi ko natatalakayin sa inyo. Bagamat alam ko yung iba sa inyo nakakalimutan, pero hindi yan. No? So, love 10 verses at love triangle pala. Noong nakaaraan, love triangle. Alam mo ba ninyo na yung love triangle, gusto ng mga nanonood? No? Isa doon sa Father's Day. Noong nakaraang linggo, Father's Day, noong Martes, love triangle, noong Thursday ay 10 verses na napakahalaga. Okay, kasi dyan na medyo halata ang process ko. Halata na hawa ko sa asawa ko. Biyernes naman siya daw dapat. Kung mayroon nga isa pang kwarto na may aircon, iiwanan ko siya eh. Wala eh, magkatabi talaga kami. Sapul ko yung hininga niya. Ito na ako ngayon. Nung Friday, okay pa ako eh. Ngayon, parado ng ilong. Okay, so bakit nagustuhan yung love triangle? Yung kasi mahilig tayo sa love triangle. Imagine almost 600 views. At marami pong nanonood, natutuwa ako. Sa 600 views, tumanggap lang sa Panginoon ng 10 tao. Masaya na ako. Tumanggap lang kahit 10. Pero alam ko, higit pa. Dahil ang Diyos, sa Diyos, walang imposible. Pag ginusto ni Lord, maliligtas ka. Yan ang kabukihan ni Lord pag ginusto niya. No? Kaya ako, di ba, ano laging sinasabi ko sa inyo? Ang trabaho ko, magtanim lang ng salita ng Diyos. Ako lang ang nagtatanim. Ang trabaho naman ng Diyos, nagpapatubo at nagpapalago at nagpapahuma. Trabaho yan. So, mayroon kami division of labor. Siguro,
Maraming nanood doon sa Love Triangle dahil ang iniisip nila, baka si Pastor, payat sa tatlo ang nag-iibigan. Maaaring dalawang babae, isang lalaki, maaaring dalawang lalaki, isang babae. No? Love triangle ang tawag doon. No? Maraming napapatay dyan. Maraming nakukulong. Itong love triangle na tinuro ko sa inyo, ginawa ko lang balansyado. Kasi yung Father's Day, masyado mayor ang ama. Di ba? Ang babae, ang pangulo niya ay ang lalaki ay ang pangulo niya ay ang babae. Ang lalaki ay ang pangulo niya ay si Kristo, at si Kristo ang pangulo niya ay ang ama. Mababasa po yan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 3. At sa verse 9 naman, ang sabi po doon, nilalang ang babae para sa lalaki. Hindi ang lalaki, nilalang ang lalaki, hindi para sa babae. Ang grabyado na, no? Vice versa. So, kami daw mga lalaki, nilalang hindi para sa babae. Ang babae naman, nilalang para sa lalaki. Bakit? Simple. Simple because nang nilalang si Adan, may babae na ba? So, nilalang si Adan para kay Kristo. Kaya siya ang pangulo ko. Si Kristo naman ang pangulo niya. Diba? So, nilalang ang babae para sa lalaki kasi na makita ng Diyos Ama. Nalungkot si Adan. Nag-iisa rin. Wala man lang katulong, wala man lang helper. Kaya, pinatulog ng Diyos si Adan, kinuha ang kanyang tagyan at ginawang babae. Sa madaling salita, katulong ang babae. Ayaw ba kayo? Nagre-reklamo ang asawa. Biblical! Biblical! Kaya ba kayo niya, Ate Lini? Katulong ka daw ng asawa mo? Karamay lang. Ha? Karamay. Karamay. Ang iba pinagaganda. Ang tawag hindi karamay. Katuwang. Katuwang. Sa buhay. Kaso aliwan-iwanan. Helper. Huwag natin baguhin. Helper katulong. Kaya lang, nagustuhan nyo triangle, love triangle. Dahil doon, ibinakita ng Diyos na ang lalaki at ang babae naging pantay. Di ba? Marunong ba kayo ng triangle? Di ba? Sa taas, patulis, pababa. Yung lalaki sa kanan, yung babae, yung asawa, sa kaliwa. Sa taas, si Jesus. Kaya tinawag na love triangle. Kaya itong mag-asawa, bago mag-desisyon, sasabunin sa taas. Sasabunin. Halimbawa, gusto po namin bumili ng magandang sasakyan. Yung Fortuner. Kaya Montero. Sabi ng Diyos, hindi mo kaya. Yun na kayo sa buwan, maliliit na sasakyan. Mumurahin. Mumura lang yung mga tama. Okay. So, lahat ng desisyon, isasabunin. Gusto nyo magpagawa ng bahay, isasabunin. Bibigyan kayo. Kasi, ang Diyos, hindi ka bibigyan. Kahit nga sa pag-aasawa, sa totoo lang. Sa pag-aasawa, nasabi ko na ito sa inyo. Pag dinatagdalaga ka, gusto mo na mag-asawa, hingilin mo sa Diyos. Kasi hindi ka niya bibigyan ng ahas. Bibigyan ka niya ng mamahalin pa sa ruby, mamahalin pa sa diamond, kung ano yung ginto, mas mamahalin pa. No, nakita ko lang sa inyo, nagpapasalamat ako. Thank God, 51 years na kami ng asawa ko. Tingnan niyo naman, diamond siya para sa akin. Maligit pa siya sa Elias. No? Dahil kung wala siya, paano na lang ako nagbibiroan lang ako? Sabi niya,
Mauuna daw siya. Ay naku, sisigaw ako, sasabihin ko, itulak niyo na ako, isama niyo na. Joke lang yun. Isama niyo na ako dyan sa libingan. Pagkatapos itinulak, sino nagtulak sa akin? Sabi mo po itulak. Pero hindi. Hinihingi namin Lord na another tayo mo. Anniversary. Ilang taon ba tayo mo? Dalawang naririnig ko. Pero mas pinapanawala. Ilan? Alam ko po 18. For 18. 80. Sino pa? Dalawa lang alam ko sa may nagsabi 25 years ay Palamon. Pero may nagsabi na naman na 10 years lang daw. 10 years. Bakit kung 10 years? Talagang magpupursige kasi di ba sabi ko sa inyo. 73 ako. 85 ako mag-retire. May 12 years pa ako dito. No? Kaya huwag kayo malulungkot. Kunti lang tayo. Tayo malungkot. Ang Diyos yan. Yan malalaman nyo mamaya sa message. Yan ang ikukuhan ko. Ang iniminsahe kasi puso bato. Sino itong mga pusong bato? Ang ating pong text no, sa umaga ito, sa mababasa po natin sa John chapter 14 verse 5 and 6. Ang sabi po ni Tomas, sabi niya, Guru, ano ba yung sinasabi mo salvation? Ipakita mo nga sa amin ang daan. Yun ang sabi ni Tomas. No? Ipakita daw ang daan. Sa 6, sumagot si Jesus at sinabi niya, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. So sinagot ni Jesus, no? Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Alam mo, simple-simple lang. Diyan lang tayo sa talata niya. Diyan tayo rin matatapos. Kaya nga, ano ang pangalan natin? Si Jesus ang daan. John 14:6 po yan. Hindi ko na lang pinasulat yung katotohanan at ang buhay. Ito na po. Mayroon bang kasalanan wala ng kapatawaran? Sa Bible study yan. Taas ang kamay, yung naniniwalang mayroong kasalanan na walang kapatawaran. Itaas ang kamay. Yung hindi nagtaas, ibig sabihin, lahat ng kasalanan may kapatawaran. Okay. Mabuti nagtaas lahat. Kasi, ang babasa na sa Matthew, no, mayroong kasalanan. Sa English, blasphemy, at sa Tagalog, paglapastangan sa banal na Espiritu. Tatanungin ko kayo, ano ba yung paglapastangan sa banal na Espiritu? Sigurado hindi ko masasagot. Dapat alam nyo, kasi pag yan ang ginawa mo, wala kang kapatawaran kahit anong gawin mo. Ano sa'yo? Aantinin mo na isa yan, tama, no? Paglapastangan yan. Kasi, tama, very good. Yan po ang iiwasan natin siya. Mayroon pa marami pa. Kaya nga, basahin ko sa inyo ang John 3:16. Ang John 3:16 po, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na, nilalantad na, utos ng Ama. Manampalataya lang tayo kay Jesus. At ito ang pangalawa, si Jesus ang daan.
Yan, marami na ang nakakarinig na dito sa tabon 2, no? 184 for day, marami na nakakapanood na mayroon palang si Jesus ang daan. Pansinin ninyo, nag-umpisa tayo sa taon 1. No? Sa panahon nila Jesus, 1 yun. Naging 16th century, naging 12th century, naging 19th century, di ba? Ngayon, ano na ngayon? 20th century and 25 years. No? 2025. Hindi kayo nagtataka. Bakit sa loob ng 2000 hanggang 2024, walang si Jesus ang daan? Di ba? Talagang yan ay ni-reserve sa akin na 25 years ago or more than pa that, mga 30 years ago. Kasi nung kasikatan ni Elias Soriano, ang dating daan, sikat na sikat siya. Maraming naniniwala. Noon pa, ibinubulong na sa akin ang Holy Spirit. Pastor sa Miguel, ang nagkaroon ka ng sariling church, pag inanyayahan ka ni Ate Lenny na magtayo kayo, huwag kang magreklamo. Itayo yan, si Jesus ang daan. So, noon pa, sinasabi ko na, Lord, kung bibigyan mo ako, pagkakatiwalaan mo ako ng iglesia, wala akong ibang ipapangalan. Si Jesus ang daan. Diba? So, dalawa na. John 3:16 plus John 14:6. Si Jesus ang problema. Maraming nakakarinig ng salita niya. Marami na rin nakakakita ng si Jesus ang daan. Iilan-ilan pa rin tayo. Pero huwag tayo magmadali. Ang gusto ko, ang Diyos mismo ang magpapadala. Kasi pag ang Diyos nagpadala, hindi ka madadala ng kambing. No? Nakamali ako noon, akala ko matutulungan ako, dahil masaya talaga ako. Dahil may katuwang, no? Katulong na lang. Ayaw nyo sabihin na katulong pa. Gusto nyo katuwang. Parang asawa ko gusto katuwang. Nagkamali ako. Okay lang. That's lesson. Marami akong natututunan yan. Kaya, ang ipinapanalangin ko, ako talaga ay ipinalaga ng Diyos para sa mga makasalanan. Ayaw ko na po nung galing sa ibang church na gusto pagdating dito, yung kung anong gawain nila doon sa kabila, gusto dalhin dito. Ayaw ko na po ng gano'n. Kaya kung gusto man, welcome sila, pero hindi ko sila gagawin officer. Doon nagkakaproblema. Ginawa ko naman officer, katapos gusto, pasunurin pa ako. Kaya hindi na ako upuha. Sa inyo na ako upuha. Sa lahat ng taong makasalanan. Dahil inuulit ko sa inyo, Mark chapter 2 verse 17, si Kristo ay lumabas sa lupa hindi para sa mga banal, para sa mga makasalanan. So, yun na rin ang iniutos sa akin ni Lord para sa mga makasalanan. Yun ang kukunin ko dahil pag na-train, natuto at hindi lang natuto, ang Diyos naman ang magtuturo sa inyo. Ako, tuturo ako kayo, yung kaalaman ko. Pero, ang Diyos ko talaga ang magsasabi sa inyo na palaguin ang iglesia ito. Kaya huwag niyong kakalimutan yung Matthew 28:19, therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Okay, so, ito na sasabihin ko sa inyo na isa pa yung kasalanan na walang kapatawaran. Diba? Inilatag na year 2022 ang si Jesus ang daan dito sa lugar na ito. At inilatag na ang John 3:16 para manampalataya, utos ng Ama ng Diyos
Jesus. Ito ang problema. Naririnig nila, hindi nila sinusunod. Tandaan po natin, ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Ang katawan natin. Kaya para maging lingkod ka ng Diyos, sundin mo si Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Nandun, ang problema, inaayawan. Inaayawan si Jesus. Tinatanggihan. Tama po na sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, tayo ay templo ng Diyos. Sa atin po, papasok ang Diyos. No? So, pag tinanggihan mo yan, yan ang isa sa paglapastangan sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Diba? Mahal na mahal tayo. Kaya hinandog niya si Jesus. Pagkatapos, hindi mo papansinin. Hindi natin papansinin. No? Lagi kong inuulit, punta kayo sa sabungan. Walang sinabi tayo. Walang sinabi tayo. Punong-puno ang sabungan. No? May Kristo rin kasi doon. Ang ulit-ulit ko lang. No? May Kristo rin. Kaya lang, hindi yun ang tinutukoy na Kristo. Ang Kristong tinutukoy, ito si Jesus. Ang dahan. Ganda sa sakyan ni Maylin. Tuloy ka, Maylin. Tuloy mo yan. Ganda ng sasakyan. Okay. So, sa linggo, kayo po ang design yan, Ate Maylin. Nasabi naman sa inyo, Ate Maylin. Kaapong ko lang pinadala. At saka si Ate Angie yata sa susunod. Sa huling linggo. Last Sunday si Ate Angie. Matututo kayo. Iyan yung sinasabi ko. Hahayaan ko kayo na ang Holy Spirit ang magturo sa inyo. Pero magpapasunod din ako. Kaya nga ako naglagay ng leader sa presider. Kakausapin niyo si Ate Elia or si Ate Leni. Siya ang nakakaalam itong dalawang ito para kayo turuan. Huwag na ako, no? Kasi kung ako pa, baka hindi ko abuti ng 85 years old. Okay. Naki-Jesus tayo. Tingnan niyo yung ginawa ni Jesus. At matatapos po tayo ng 10:30 dahil video boses ko ayaw kong lumala. No? Kasi baka kakanta pa ako sa broadcasting, hindi na ako makakanta. Isa rin po yan sa mensahe na yan. Umawit ka lang sa Panginoon, mensahe na po yan. Kahit pangit ang boses ko, walang problema. Ang importante yung meaning. No? Kaya itong kasalanan na ito, na tinanggihan mo si Jesus, mortal po yun. Huwag na. Baka maubusan ka na ng panahon. Di ba sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ang sabi doon, ito na araw ng pagliligtas. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kaya habang nandyan si Jesus, tanggapin mo na dahil ikaw ay banal. Diba sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, ikaw ay pinapapaging banal. Kaya tanggapin na po natin. Huwag po natin i-ignore si Jesus. Siya ang naghirap. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo, tayo ang dapat maghirap. Tayo ang dapat patayin sa krus. Tayo ang dapat habukitin sa krus. O sibatin sa krus. Inako niya. So, tayong mga anak ng Diyos, gawin po natin ang Matthew 28, 19. Therefore, umayo kayo gawin talaga. Hindi lang yan. Yung Acts 1:8. Diba? Huwag kayong matakot, sabi sa Acts 1:8. Pagbabasa iyo ng banal na Espiritu, magkakaroon ka ng kapangyarihan at
magiging saksi ka sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya huwag po tayong matakot. Kasi kawawa sila. Blasphemy, paglapastangan sa Diyos na nandiyan na ino-offer na yung John 3:16, ino-offer na ang John 14:6 na si Jesus ang daan. Walang iba. Pero ano ang pinipili? Ito na naman, paulit-ulit kong sinasabi, mababasa sa Deuteronomy chapter 30, verse 15. Ano po ang sinasabi doon? Naglatag ang Diyos ng buhay at kasaganaan. Naglatag din ang Diyos ng kamatayan at distraction, kahirapan. Ang pinipili ng tao, ito ng kahirapan, itong kamatayan. Ulitin ko, hindi ka naman mamamatay ka agad dahil pararanasin ka ng kahirapan. Kaya ang daming naghihirap sa panahon ngayon. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na sa 2025, maraming magugutom sa Pilipinas. Bakit? Dahil alam ng Diyos na maraming tao na greedy, makasarili. Siya lang ang iniisip. Pero laging laman ng balita ngayon. Yung bigas, bibili niya pagkarami-rami, itatago. Yung sibuyas, bibili niya pagkarami-rami, itatago. Pag wala ng production, mahal na, saka ilalabas. Diba? Ulitin ko lang, nagpapaulan ang Diyos sa lahat ng tao, mayaman ka man, umahirap ka man. Ibig sabihin, nagpapaulan, nababasa kayo, ibig sabihin, yung biyaya para sa lahat ng tao. Pero dahil sa mga taong makasarili, mababasa yan sa James chapter 3. Sabi doon, hindi yan nagmula sa taas. Ang mga taong makasarili, galing yan sa diablo. Kaya, ang yayaman nila, di ba? May nag-budget dyan, nanalo siya nandun na sa apo. Kasama pa. Puro pasarap ng buhay. Ang gaganda ng dami. Bali wala na, parang Quiapo na lang ng ibang bansa. Pabalik-balik. May trabaho siya, hindi niya ginagawa. Ang laki-laki ng sahod niya. Sa totoo lang. No? Hindi ko na babanggitin, alam niyo na yan. Okay. So, tayo, mga mahihirap, ang kawawa. Kaya nga, itong mahihirap, itong mga poor na poor, ang ginagawa, manghulga. Ang ginagawa, magtinda ng droga. Mabilis ang pera pagdating sa droga. Pero kung may Kristo yan, may Jesus sa puso yan, hindi po yan gagawin. Kaya nasa atin po, ilan tayo rito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tayo po ang Diyos. Ang title natin, si Jesus ang daan. No? Diba? Pag pinilit mo ang buhay, sino ba yung buhay? Diba? Si Jesus. Dahil, diba, sinasabi ko lang sa inyo, John 14:6, ako ang daan, sabi ni Jesus, ako ang katotohanan, ang buhay. Siya ang buhay. Kaya pag pinili natin yung buhay, mananagana ka kasi ang kasunod. Pag pinili mo ang buhay, magiging prosperity ka. Ikaw ay pagpapalaki. Ano man ang kailangan mo. No? Kaya, ibabayan ko sa inyo ulit. Noong ako ay walang Kristo, hirap na hirap kami. Totoo po yan. 10 taon na may Kristo ako, doon lang nagpasimula na pinagpala na kami. Pang-11 taon nagkaroon na kami ng sarili bahay. Okay. So, alisin po yung motibo. Ikwento ko lang para huwag tayong ma-discourage. Pag may Kristo po tayo, wala yung mga kahirapan yan. At saka, kami naghirap. Masaya kami, di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, masaya kami. Kasi, ang importante doon, nagmamahalan ang mag-asawa. Mga anak namin, masaya rin sila. No? Yun ang mahalaga. Kaya, napakahalaga. Nandiyan na si Jesus. Ang problema, tinatanggihan.
Kaya ang kasalanan, no? May hangganan yan. Dahil sa pagbabalik ng ating Panginoon, hindi na siya Savior. Hindi na siya tagapagligtas. Lagi yan sinasabi ng asawa ko, hukom na siya dyan. Hahatulan ka na lang kung ano ang ginawa mo dito sa lupa. Kaya di ba na yung dalawa kanina hindi narinig na itong si Jesus ang daan, hindi kayo nagtama ka. Open pa. Bukas pa kasi kung may religion ng si Jesus ang daan, hindi ako aaproban ng sect. Kaya ito ay plano talaga ni Lord na itayo ang si Jesus ang daan. No? Okay. Kaya ito, kalooban niya. Pagtulong-tulungan po natin ito. Ha? Inuulit ko lang dahil na-late yung tatlo. Inuulit ko lang na mahalin natin si Lord. Tanggapin talaga natin siya. Dahil pag inakwil natin yan, yun ay paglapastangan sa Diyos. Tayo ay templo ng Diyos. Pangalawa, dahil tayo ay templo ng Diyos, no? Tayo ay banal. Diba? Nakakahiya kung makikita ka ng sanlibutan na ang ginagawa mo yung bunga ng Espiritu. No? Kasi tayo nga ay banal. Nilikha tayong banal. Ang templo yun. Memorial yan ni Ate Lisa. No? At kaya natutuwa mo kay Ate Lisa. Sasabihin ni Ate Lisa, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, tayo daw po ay templo ng Diyos. Tayo daw po ay banal. At ang banal na yun ay ang ating katawan. Di ba, Ate Lisa? Tama ba? Tayo yung templo. Tayo yung templo. Kaya tayo ay banal. Pagkatapos, makikita ka doon sa hindi ka nais-nais. Para bagang hindi ka Kristiyano. Marami po yan. Pero, ang lagi ko naman turo sa inyo, tayo ang salvation natin with assurance. Sigurado. Pwede tayong magkasala, tataluin. Tataluin lang tayo. Hindi tayo magkakasala nung walang kapatawaran. Hindi yun mangyayari sa atin. Dahil ang turo ko nga, salvation with assurance, hindi nawawala. Hindi nawawala ang kaligtasan. Diba? Hebrew chapter 12, verse 5 and 7, papaluin ka lang ni Lord. No? Paaalalahanan ka. Baguhin mo yan kasi walang perfecto sa totoo lang. Bagamat tayo ay pinapakain perfecto. Wala. Natutokso na rin tayo. Pero, in the long run, hingin mo ang kalakasan. Hingin natin, in Jesus' name, pag lumalapit ang tukso, madali lang. Sabihin nyo, in Jesus' name, I rebuke you. Ano ba yung narinig ko? Also, i-rebuke po natin. I-rebuke natin. Dahil tayo ay minala ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang wangis. Kaya yung napakahalaga ang matanggap natin si Jesus. No? Ano lang naman ang turo, di ba? Manampalataya daw tayo kay Jesus. John 3:16. Magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Hindi ka mapapahama. Pangalawa, itong si Jesus ang daan. Tanggapin mo siya. Kasi pag hindi mo siya tinanggap, nilalabas tangan natin. Paglabas tangan yun. No? So, dahil oras na po, pasensya na, dahil wala din ako sa condition, dahil sa aking nararamdaman, no? Kung sa Friday, ganito pa rin ako, baka wala tayong Bible study. Kasi ayaw namin mahawak kayo. No? Ayaw namin mahawak kayo. So, tayo po ay umukot. Maraming Lord, maraming salamat po sa umagang ito, ang mensahe na kayo ako talaga ang solusyon. Naglatag ang Diyos Ama ng buhay at kasaganaan at naglatag ng kamatayan at kahirapan. Nakakalungkot na po
Dahil ngayon na talaga hirap na hirap ang bansang Pilipinas. Dahil unang-una sa lahat, marami pong negosyante na makasarili, greedy. Ang biyaya ay sila lang. Sila lang sa kanila lang ang biyaya. Kaya maraming naghihirap. Nakakalungkot po. Maraming nakakagawa dahil sa kahirapan. Walang ginawa, ibenta ang kanilang anak. No? Walang ginawa kundi magbenta ng droga, manghulga, mag-kidnap. So, dahil po, yan ay sa kahirapan. So, bali, alam ko yun, ang pinakadahilan. Hindi po kasi kayo tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi rin sila nagsisisi. Talagang binulat mo na, sabi mo nga sa Bible, sila ay binulat mo na at binipa. No? Binipa, hindi naririnig ang salita ng Diyos. Ito po ang dalangin ay binibigay po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang umaga po. Salamat, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Ang bukod lang ng mensahe ni Pastor ay i-priority natin ang Panginoon sa ating buhay. No? Dapat siya ang number ilan? Ano sumasagot? Number 1. No? So siya ang number 1. Pag number 1, ano ibig sabihin nun? Lagi siyang una. Na? Bago ang ating sarili. Okay? So ngayon naman po ay tinatawagan ko na ang si Ate Maylin para ligungin ang ating mga handog. At tinatawagan ko rin si Ate Lisa para sa tanging awit.
Ate Lisa, tunay na ang iyong kapakinabangan sa gawain ng Panginoon ay pag-awit. Kaya lalong pinapaganda ng Diyos ang boses mo araw-araw. Para naman sa ating mga pagbabalita, sa darating na linggo, meron tayong banal na hapunan. Kaya dapat po, nandito tayong lahat para po sa pakikinig din natin ang salita ng Diyos. Ang ating speaker next Sunday ay si Pastor Dan Laban. Ang ating po presider, si Ate Maylin. Hindi siya makaawit. Presider. Ang dami namin ko lang iba pa rin. Si Ate Lisa. At sa mga darating pa mga pagkakataon, maganda-handa na rin si Edna, si Kimberly, dahil mga naka-line up na po kayo. Kaya mag-ensayo na kayo, no? Pag kayo ay umawak ng microphone, situin na ang bibig ninyo ay naka-pwesto sa microphone. Eh, yun lang po ay ating Friday, patuloy pa rin yung ating gawain sa tahanan ni Ate Lenny, pero lang may mga diferensya, mga kinakumukulan, o di kaya may baha. Kasi last Friday, may baha dyan, o nagbubog-bubog na paa namin. High tide. Pero best na yesterday at saka ng Friday. Kaya, yan po ang mga pagpabalita natin. Kailan tayo magdadala ng inyong mga akay? Tutuwa pa kayo mga kapatid, tayo lang din, wala kayong akay. Mag-akay na kayo, mga inakay natin. Ha? Kasi hahanapin ng Panginoon yan sa atin. Ano ang ginawa mo sa lupa nung ikaw ay nagtuon pa? Ano sasagot natin? Sino akay mo? Na? So, pag-aralan nyo rin yan at ipanalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, panalangin natin ang mga handog na naligo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat sa biyaya ng iyong mensahe, Panginoon, na nagpapaalaala sa bawat isa, Panginoon, na kailangan namin unahin ka sa aming buhay. Salamat din po, O Diyos, sa mga kapatiran na nandito, Panginoon, pagkamat medyo hindi masyadong pagandahan ng panahon, subalit hindi ito ringan ng Panginoon upang kami ay makapaglingkod sa iyo sa umaga ito. Dinadalakan niyo namin patuloy ang mga handog na nalikom namin sa umaga ito. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagsipaghandog. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang mga handog na ito na nasa aming harapan. Magamit namin ito sa ikaluluhati ng Iglesia, sa pakikipagbahagi namin sa gawain ng Panginoon upang marating namin, Panginoon, ang mga nagwawalang bahala, ang mga hindi pa nakarinig ng iyong salita. O Diyos, sa umagang ito, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang mga kapatid kong ito sa umagang ito. Dinadalangin ko po patuloy si Ate Lenny, si Ate Edna. O Diyos, nakikita mo po ang kalagayan ng kanilang pangangatawan. Bagamat ka-level ko na rin sila, Panginoon, subalit alam ko, O Diyos, na ang bawat kasukasuan namin ay nananakit-nakit na rin po, Panginoon. Pero alam ko, sabi mo nga, I will never leave you, I will never forsake you. Kaya pinangahawakan namin, O Diyos, ang mga salita mo na kami ay patuloy mong pagpapalain, palalakasin, Panginoon, para sa iyong gawain. Salamat din po sa buhay ni Kimberly, na patuloy siya nagkilipod sa iyo sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain ito, Panginoon. Pagpalain mo rin ang mag-asawang Tom at saka si Annalyn, Panginoon, Lord, ano man ang kanilang desire ng kanilang buhay. Salamat, O Diyos, na ginagamit mo sila dito maitili sa paglilingkod nila sa iyong ubasan. Ganoon din sa mga kaibigan Angie at Maylin, alam mo, Panginoon, gagamitin mo rin sila unti-unti na ihiya pa lang sila ngayon, Panginoon. Pero ang sabi mo nga, ang anak ng Diyos ay hindi nahihiya, hindi walang hiya, kundi matatapang, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, na sa kanyang paglilingkod sa iyo, na siya ay laging nandito, Panginoon, laging present, laging nauna. Pagpalain mo rin si Lisa, Panginoon, at ang kanyang sambayan. O Lord, siya lang mag-isa ang nagtatangkili sa kanyang pamilya. Bigyan mo pa, Panginoon, ang kapatid namin ito ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na
nawa ay patuloy mo po siyang pagpalain at araw-araw, Panginoon, ay patuloy mo siyang bigyan ng malakas na pananalawan upang sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan ay malulugtungan, Panginoon. Meron din po kami mag-asawa, dinadalangin namin ang aming kalusugan, Panginoon, sa panahon ito, bagamat kami ay may mga flu vaccine, subalit hindi pa rin nakalampas ang flu sa aming buhay. Alam ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aalis at aalis ang sakit na ito na siyang nagbibigay ng panghihina sa aming lupang katawan. Alam ko, it will be in passing. Sapagkat ikaw na ang Diyos na aming sinasampalatayanan ay malakas, malaki, at makapangyarihang Diyos na walang ibang makakakapit. Alam ko, Panginoon, ang lahat ay nasa iyo kapangyarihan. Kaya nga po, naging ang pananampang ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo. Nawa, Diyos, naging malugod, Panginoon, ng iyong mukha, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, pagmatigilan kami, naging sa aming paghahandog, sa aming pag-aawitan, pagpalain mo po kami. At sa aming pasamantalang pag-iwalay, Panginoon, narito po ang aming pastor para sa kanyang pagpapala. Pinanyayahan ko ito kayo. Tayo po. Tingin ang pastor. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kaliwa ng Iwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Maganda umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Friday, this coming Friday and next Sunday. Ay, sa hapon kayo. Kasama pa naman ni Adele yung anak niyang maliit. Hindi na ako naka-attend doon sa amin dito sa pagkakalitan. Ay, dyan na kayo mga kapalitan kahit na ito. Okay na yan. Huwag mo na alisin. Hindi. Tama yung tatlo kasi yung